No ikanan ka balay iba ng labay bidami pero no sermon kita namin ang bumabida no. Dahil ba na Morita college nga every time to may nga tatwe garaw. So lube kami takabalan every Saturday and Sunday and makibida kami ta abing ira pero sinidikal na ta dibilakan Ilocano ibida mitari. So sa gamitan lamang nakakapakinig ng iba na. So I am trying to revive once again yung dila ko sa pagsasalita sa iba na. Ano ba? And kung matatandaan ninyo ako, this is not my first time to preach dito sa San Pablo. Pero estudyante pa lang ako noon. Pero dati na akong pogi noon. Siguro 2010. Yan, kay Ma'am Beltran, si Sir Sotico ata yung interest dito nun. Simbang gabi, sabi ko na si nanay, di ba na, pogi pa rin lang? Sabi ko, yun. So, my second time to preach dito sa San Pablo. Noon, estudyante ako, ngayon is isang district superintendent. And I'm so very blessed to be part of your harvest and Thanksgiving service. Thank you, Pastor Marilyn. Si Pastor Marilyn ay tagawagod po sa amin. Actually, nandito ako ngayon para ipaalam na siya sa inyo. Ayan. Pero kung gusto niya mo, why not? Diba? Graduate naman na si anak niya. Yan yung sinasabi niya sa akin. Anyway, si Lord po ang nakakaalam. Tayo po ay manalangin. Lord, we offer to you this message and may you continue to speak to and through your servant, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Isipin natin mga kapatid yung isang naglalakbay, isang lingkod ng Panginoon na naglalakad sa ilalim ng matirik na araw, mainit, nakakapagod, at hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung ano yung gagawin niya, at sa kanyang paglalakbay siya ay nauhaw, siya ay nagutom, ngunit walang ibang patutunguhan o walang ibang opportunity para siya ay makabili ng mauuhaw. May mga tahanan, ngunit tila ba sarado. Ngunit may isang tahanan na nagbukas at nagpatuloy sa lingkod na ito. At hindi niya lang binuksan at pinatuloy ang tahanan, kundi ibinigyan niya ng isang basong tubig upang mapatid yung uhaw. That's the story of our text today. Kung paano nagbukas ang isang tahanan at kung paano nagkaloob ang tao ng isang basong tubig sa lingkod ng Panginoon at ang sabi ng ating teksto, pinagpapala at ginagantampalaan ang taong nagbibigay ng kahit isang baso. Just imagine isang baso ng tubig. Ano na lang kaya kung soft drinks yung ibigay? Diba? Kung baso, pinagpapala, ano na lang kaya kung soft drinks. And that's the essence of our harvest Thanksgiving. Paano ba tayo nagkakaloob? Paano ba tayo nagbibigay? Ang Harvest Festival, mga kapatid, ay hindi lang po tungkol sa abundance or sa dami ng ani. Tinatanong ko si Pastor kanina, ano yung mga karamihan or source of living ng mga taga San Pablo. Majority sa atin, nagtatanim. Ano po? Sama ng loob. Galit. Nagtatanim ng sama ng loob. Ano, mga nagkokoman. Sabi na kanina. Ang Harvest Festival, hindi lang sa madami, tungkol sa madami ani, kundi ito ay patungkol sa pagdiriwang kung paano ang Diyos ay nagtatanim, ang Diyos ay nagpapalago, at ang Diyos ay nagbibigay buhay. Ngayong araw, habang tinitignan natin yung mga blessings, pagpapala ng ating Harvest Festival, alalahanin natin ang tatlong mahalagang prinsipyo ng Harvest Festival bilang ani ng pasasalamat. First, the source. Pag sabi sa katabi mo, source. Anong source? Hindi yung nilalagay sa chicken noya, sauce yun. Ang source ay pinanggalingan. Second is the attitude. Paano ba tayo gumagalaw or paano ba tayo nagre-respond? Ano yung character natin? And third is the action. Ano yung tugon natin? First is the source. All by grace.
Sabi niya sa text natin, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pansinin niyo mga kapatid, si Jesus sinasabi sa kanyang disipulo, sa pag-aayos sa kanila, kung kayo'y tinanggap, ako yung tinanggap. Kaya nagpapasalamat kami kasi tinanggap niyo kami ng taos puso, even yung worker ninyo, at hindi lang kami yung tinanggap ninyo, kundi yung Panginoon. Pero even si Jesus Christ, sabi niya, hindi lang tumanggap sa akin, kundi ibinabalik niya tayo sa totoong nagsugo sa source. Sino? Ang kanyang Ama. Kung tinanggap natin ang alagad ni Kristo, tinanggap natin si Jesus, tinatanggap din natin ang Ama, na sa ating konteksto ng Harvest Festival, pinapaalala sa atin na tayo ay connected. Lahat ng tinanggap natin is not about us, but it's about the source. Maliwanag po, kung ano man yung narating mo sa buhay, kung ano man yung meron ka, kung ano man yung pagpapala ng iglesia, it's not because of you only. It's because of God who gives the blessing, who gives the pagpapala. Sa buhay natin, minsan feeling natin parang, at gayanin ko, anyan na pagmamayabang, no medyo atandang na nangyari na balik mo to korso, o no medyo arungan ang partong kitang, because, yan ha, magpopong, pomok. Magpomog. Diba kita ngayon katago kung magpopomog. Ayan. Palagopog. Ayan. Yun din, bahala kayo, iba lang naman kayo. Medyo siguro 50% lang kasi yung iba lang sa akin eh. So yun, parang sinasabi, it's all because of me, it's all because of my strength, it's all because of my knowledge, dahil masipag ako, dahil ako ay deserving. Pero nakakalimutan natin na kung ano yung meron sa atin, lahat yan galing sa Panginoon. Sabi niya sa Psalms 24, ang mundo ay pag-aari ng Diyos at lahat ng nilalaman nito. Kung lahat ay pag-aari ng Diyos, ibig sabihin, wala tayong pag-aari. Pag-isabi sa katabi mo, wala kang pag-aari. Bakit minsan gustong-gusto natin magkaroon, di ba? Siyempre, hindi naman masama na magkaroon ng mga bagay-bagay. Pero ibig sabihin, tingnan nyo, every time na may blessing, di ba, may bagong motor, may bagong sasakyan, may bagong bahay, pinapabless natin. Di ba? Pag may bagong graduate, pumasa ng mayroong Thanksgiving. Bakit? We recognize that everything is comes from God or comes from God. Yun yung spirit natin kasi nire-recognize natin yung source. Pero minsan nakakalimutan natin, nakafocus tayo doon sa resources, nakakalimutan natin yung source. Nakakalimutan natin ang Panginoon. Mayroong isang kwento, ang isang membro, tinawag daw yung pastor. Pastor, sabi niya, pwede magpupunta ka doon sa amin, bakit? Ipag-pray mo yung baboy ko kasi manganganak. Promise, pastor, kapag yung baboy ko nanganak, yung isa sa'yo. Di pinag-pray mo na yung pastor. Tapos, nanganak yung baboy. 10 yung anak ng baboy. Ay, sabi nung may-ari, praise God. Tapos nagbalik na siya kay pastor, pastor, nanganak na yung baboy ko. 10 yung anak, salamat sa prayer. Praise God. Huwag mong kalimutan yung pangako mo. Sabi ni pastor. Tapos, kalaunan, after 2 days, namatay yung isa. Tapos bumalik siya, pastor, yung 10, naging 9. Namatay yung isa. Sabi ng pastor, okay lang yan, pinag-pray natin. May purpose ang Panginoon. May 9 ka pa naman. Huwag mong kalimutan yung plano mo, ay yung pangako mo. Pero ang sabi nung may-ari ng baboy, pastor, ang problema, yung namatay, yung pag-aari mo sana, yung ibibigay mo sa iyo. Sa siyang, pinili pa talaga yung namatay. Mga kapatid, minsan, ganun yung perspektibo natin. Minsan hindi ko sinasabi dito sa San Pablo, siguro sa iba, na nakafocus tayo doon sa kung ano yung meron tayo, nakakalimutan natin yung promise natin sa Panginoon. Lord, bibigay ko sana yung tithes ko. Kaso ang problema, meron pa akong babayarin.
Meron pa akong pagkakastusan. Hindi ko pa nababayaran yung utang ko. Although pinangako na natin na ibigay natin. Minsan, mga kapatid, we focus too much on the resources. We focus too much on the blessing. And we forget, saan ba nang galing yan? Sa mga kabataan na nandito, lagi kong sinasabi, tignan ninyo, sabi ko, wala kayong trabaho, wala pa kayong ginagawa, pero binibigyan kayo ng mga magulang ninyo ng allowances ninyo. Tapos minsan, saan nyo ginagastos? Di ba? Lagi kayong nag-milk tea, lagi yung iba pa nag-vape, sabi ko, ang kakapal ng mukha ninyo. Sabi ko, wala kang trabaho, binibigay, tapos mabisyo na kayo. Tapos, lagi kayong nag-soft drinks kung saan-saan, gumagastos, buti na lang hindi kayo ganun, no, mga ano ko. Ganun yung ginagawa. Tapos, pagdating sa church, hindi ka nagtatimes, hindi ka nag-offering, sabi ko sa mga kabataan sa kanila. Tapos sabi nila, ouch. Sa taga-dibilakan yun, hindi naman kayo dito eh. So mga kapatid, tingnan natin, how can we recognize and how can we express yung pasasalamat natin doon sa pinanggalingan. Bakit? Lahat ng meron sa atin ay pawang biyaya lamang. Kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo kasipag, kahit gaano tayo kadiskarte sa buhay, kung hindi ibinigay ng Diyos, hindi mapapasa atin. Even sa mga farmers, sabi ko, bakit control nyo ba ang araw? Control nyo ba ang ulan? Control nyo ba ang tubig? Kaya nyo bang i-produce? Yung lupa sa inyo ba? Kaya nyo bang i-produce? Sabi ko sa mga mangingisda, kayo din mga mangingisda, bakit every time na humahayo kayo, pumunta kayo sa laot, kahit wala kayong ikinulong? Di ba? Sabi ko, pagbalik ninyo, meron kayong nahuhuli. Every day pumapalaot, may nahuhuli kayo. Sinong nagbigay doon? Bakit ginagamit ninyo ang linggo? Para sa ganun, bakit meron tayong 6 na araw para magtrabaho? Hindi ba natin nare-recognize na yung lahat ay galing sa Panginoon? Tignan nyo, masama na yung tingin nyo sa akin. Friends, kahit gaano tayo kasipag at kahit ano yung gawin natin, if God will not allow, walang mangyayari. Kahit anong sipag natin. Second, dahil nare-recognize natin yung source, alam natin yung attitude natin. Sabi niya sa Matthew 10:41, ang tumatanggap sa propeta ay gagantimpalaan ng propeta. Ang tumatanggap sa isang mabuting tao ay gagantimpalaan ng gantimpala ng mabuting tao. Ipinapakita nito, paano ba tayo nagre-respond doon sa source or sa mga blessing. Ang pagtanggap na may pagkilala sa halaga ng binigay ng Diyos ay ang puso ng pasasalamat. Ang tunay na harvest ay hindi nasusukat sa dami ng ani natin, kundi kung gaano kalalim yung pagpapasalamat natin. Hindi naman dinedemand ni Lord na ibigay yung lahat. Hindi naman dinedemand ni Lord na ibigay yung wala sa atin. Pero ang tanong, ano ba yung meron sa atin na kaya nating ibalik sa ating Panginoon? Minsan sinasabi natin, Lord, magpapasalamat ako pagka naging successful na ako. Lord, magsisimba ako kapag ganito na ako. Lord, ibibigay ko na yung time ko pagka-retire ko. Ayan. Mga maraming UWS, UMWSCS dito eh. Tapos mga bata, mga maya, medyo kokonti. Si Ma'am lang ata maya dito. Ano ko? Kasi busy sa buhay. Nung mga kabataan ako, ganun din yung dream ko dati. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng maraming resources, ng maraming yaman, ng maraming pera. Para sa ganon, pagka nangangailangan yung church mo, bibigay ako. Sino na lang? Yung, Lord, hindi ko naman gusto magpastor, never kong pinangarap magpastor. At never kong pinangarap maging DS. Pero binigay ni Lord. Sabi ko, bigyan mo ako ng maraming resources na ngayon para pagka kailangan ng church, pag kailangan marami akong tutulong. Pero na-realize ko, hindi mo kailangan dumami ang kayamanan. Hindi kailangan dumami yung pera mo bago ka magbibigay. Hindi kailangan na wala ka pang gagawin bago ka maglilingkod. Hindi mo hihintay na ngayon busy ako, pagka na lang lumaki yung anak ko, kapag nakapagtapos na lang ako.
Yung kapatid ko ganun, sabi niya, pagka-graduate ko ng college, graduate na ng college, nag-masters na. Hanggang ngayon, hindi pa rin naglilingkod. Huwag natin hintayin na maging free yung schedule natin. Huwag natin hintayin na mayroong sobra sa pera natin. Huwag natin hintayin na maging free lahat bago tayo maglingkod. Ang tanong, paano natin binibigyan ng halaga bilang pasasalamat at pagtugon sa kabutihan ng Diyos yung ating paglilingkod sa Kanya? Huwag nating hintayin na baka wala na rin panahon bago tayo bumalik sa ating Panginoon. Huwag nating hanapin yung wala sa atin, kundi ipagpasalamat natin kung ano yung meron sa atin. Maaaring may mga blessings tayo, wala sa iba, may mga blessings yung iba na wala sa atin. Pero imbes na magreklamo, imbes na hanapin, imbes na mahinggit sa anin ng iba or kung sa ano yung resources ng iba, subukan nating magpasalamat sa ano yung meron sa atin. Huwag nating hintayin na yumaman tayo. Huwag nating hintayin na dumami yung pera natin before tayo magbibigay sa Panginoon. Why? We don't give because we have much. Hindi tayo nagbibigay dahil mayaman tayo. Hindi tayo nag-o-offering, nagtatice dahil mayaman tayo. Kundi tayo ay nagbibigay kasi nagpapasalamat tayo sa kung ano yung meron sa atin. Nagbibigay tayo, tumutulong tayo kasi alam natin yung karamdaman o yung nararamdaman ng mga walang-wala. Nagbibigay tayo kasi nakikibahagi tayo sa isang pamilya. Hindi tayo nagbibigay dahil umaangko yung pagpapala sa atin. Pero I believe, kung tayo ay nagbibigay, paaapawin ng Diyos ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Third, the action. Ano na yung una? The source. Second, the attitude. Ano yung source? Si God. Ano yung attitude? Be grateful and have gratitude. Or have gratitude. Third, the action. Paano naman tayo tumutugon? Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig, no, malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, sa mga disciple ko, mga ordinary people, mga walang kwentang tao sa panahon na yon, yung mga disciple ni Jesus Christ, dahil sila ay alagad, hindi kailanman mawawalan ng gantimpala. Kung napapansin nyo mga kapatid, anong nakasulat sa atin? Harvest and Thanksgiving. Alam niyo ang ibig sabihin ng Thanksgiving? The two word, thanks and giving. Diba sa pagpapasalamat, kapag yung attitude mo, nagpapasalamat ka, kaakibat noon yung nagbibigay, yung giving. Sa Ilocano or sa Tagalog, ano po? Ilocano kasi lang ito. Nagpapasalamat ka at nagbibigay. Hindi pwedeng nagpapasalamat ka na walang pagbabalik o pagkakaloob. Makikita natin yung mga alagad kung paano in-empower ni Jesus Christ na kung paano nila pinagpapala yung mga alagad ay nagiging co-convert yung ibinigay ng tao ngayon na babalik sa kanila ng pagpapala. Friends, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pag sinabi mong iniibig mo ang Diyos, kapag sinabi mong iniibig mo ang Iglesia, kapag sinabi mong iniibig mo ang kapwa mo tao, meron kang puso na tumutugon sa pangangailangan nito. Tumutugon sa pangangailangan ng church. Tumutugon sa pangangailangan ng tao. Minsan napakadaling gumastos para sa sarili natin, di ba? Minsan napakadaling gumastos para sa atin. Kung sa load natin, kung sa internet natin, di ba? Kung sa pang-merienda natin, minsan ang bilis lumabas yung pera. Pero bakit sa church, ang hirap lumabas? Minsan sa video okay, ang bilis lumabas yung talent natin. Diba? Umaawin sa tuko ng... Baka, hindi na ako makata. Diba? Pero, pag dun sa loob ng church, ang hirap lumabas yung boses ng pagpupuri sa Panginoon. Pag sa church, walang time. Pero pag manonood ng TV, Netflix, kapag makikipagkwentuhan sa kapitbahay, ay, nako. Tingnan mo nga yung katabi mo.
Sabi mo, aray. Sabi mo, aray. Ganon din sa mga kabataan. Walang time pag cell group, pag Bible study, kapag CI, kapag SI. Pero pag outing, nandun. Ay, nako. Bakit kaya pag sa church, laging busy ang tugon natin? Pero sa iba at sa sarili natin, mayroon tayong kapanuhan. Mga kapatid, this is not the message. Baka iniisip ninyo, ala si DS, pinapatamaan ako. Hindi ko po kayo pinapatamaan, yung katabi nyo. This is not just a message, this is a reminder for all of us. As we celebrate yung harvest and Thanksgiving natin, i-assess natin, ano ba yung meron sa akin? Ako lagi akong nananalangin, ang dami kong prayer, ang dami kong gustong marating, ang dami kong gustong magkaroon. Pero minsan iba yung way ni Lord sa pagbibigay. Hindi man tayo magkaroon ng maraming resources, pero yung joy na nararamdaman natin sa paglilingkod sa Kanya. More than my prayers, ibinigay ng Panginoon kung ano yung meron sa akin ngayon. Ang dami kong panalangin, ngunit iba ang pagbibigay at pagkakaloob ng Diyos sa akin. Sabi ni Mother Teresa, give until it hurts. Ang hirap, ano? Because when you give without hurting, you are not giving. Magbigay kayo parang na may kirot. Bakit? Kapag sobra-sobra lang yung ibinibigay mo, walang value yun. Halimbawa, mayroon kang sweldo, nag-budget ka, ay mayroon akong sobrang pera, ito lang yung ibibigay ko. Pag walang sobra, wala para kay Lord. Mayroon akong sobrang panahon, free ako sa ganito, ay ito ibibigay ko kay Lord. Pag walang free na panahon, walang ibibigay kay Lord. Walang value yun. Pero once na mayroon tayong na-receive at unahin natin, this is for God first, before the others, mayroong value sa buhay natin. Paano ba tayo tumutugon sa Panginoon? Even sa mga kabataan, sa buhay natin. Hindi na lang sa pera, sa oras natin, sa panahon natin, sa pananalangin natin, sa pag-attend ng Bible study, sa pag-attend ng midweek service, sa pag-attend ng Sunday service. Paano tayo nagbibigay? Sana hindi yung tira-tira yung ibinibigay natin sa Panginoon. Kasi hindi niya tayo binigyan ng tira-tira lamang. Ibinigay niya yung best para sa atin. Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Ibinigay niya yung kaligtasan niya para sa atin. Kaya deserve din ni Lord na mapasalamatan na ibinibigay din natin yung best natin para sa Kanya. Best na offering sa Kanya. Sana hindi tayo katulad ng kwento kanina, yung i-offer niya yung namatay pa. Yung ni-reserve niya yung namatay pa. Yung ni-reserve niya yung nawala pa. Friends, hindi dahil hindi patungkol ito sa laki, hindi patungkol sa dami, hindi patungkol sa kung gaano ba kayaman tayo, kundi gaano ba yung puso natin na nagbibigay, na kahit isang basong tubig lamang yung pwede natin i-offer, kung yun lamang yung meron tayo, God will respond and give us more blessing. Ang tanong, ano yung puso natin ngayon sa pagbibigay? Ano yung isip natin ngayon sa pagbibigay? Nire-recognize ba natin yung source? Tinitingnan ba natin yung attitude natin? At may kaakibat pang pagtukod sa pagbibigay natin. Let us pray. Lord, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat sa reminder sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ipinakita mo sa amin na lahat ng meron sa amin ngayon, yung talento namin, oras namin, resources namin, ay galing lahat sa iyo. Pagpapala, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. And help us and teach us to recognize you as the source, O Diyos, and develop in us the attitude na merong pasasalamat. At turuan mo kami, Panginoon, na tumugon, magbigay, magkaloob sa kabila o sa gitna ng aming pagpapasalamat sa kabutihan mo sa
sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.